mga kababayan, inispoiled kasi ni Digong yung mga ganyang bagay. Kaya, alam nyo na, Roberto Bernardo, ang pangalan nung sinibak. Kasi, apakayaman na daw. Di ba? Mga kababayan, speaking, sinibak, speaking, pondo, na napakalaki. Alam nyo mga kababayan, speaking of flood control at sinibak, yung nasa DPWH na yan. Kasi ganito po, mga kababayan, ang nangyari. Ito po siya. Dito tayo kay Ping Lacson at kay Digong. Alam nyo ba mga kababayan, nung panahon ni Digong, kaya hindi si PBBM nababahala kapag bumaha or umulan ng malakas. Wala sa isipan ngayon na magkaroon ng dilubyong baha or magdideklara ang Metro Manila ng state of calamity kasi nakita niya kasi sa listahan na 1 trillion mahigit ang budget nung 6 years ago sa panahon ni Duterte dyan sa flood control. 1 trillion mahigit. Tandaan ninyo mga kababayan, halos 1 trillion ang pondo dyan sa flood control na yan. Kaya si PBBM hindi na babahala, kampante siya. Pero anong ginawa ng mga DDS at yung mga trolls na bayad nila? Baliktarin ninyo na si PBBM ang may hawak ng pondo na yan. Yun pala, ay sa panahon pa ni Digong, 1 trillion halos ang pondo dyan sa flood control na ang tanong nasaan yan ngayon. Eto na. Mga kababayan, kaya nga si PBBM na pasabi, mahiya naman kayo. Ito pakinggan ninyo. Isang political analyst nagsabi, ito, wait lang. Mga kababayan, asan ba yung flood control project sa loob ng 6 na taon ay, kung di ako nagkakamali, mahigit 1 trillion. Saan po napunta yun? So, yun nga, diba? Dapat po, siguro, sa ating mga mambabatas, ito yung isang mga bagay na dapat imbestigahan talaga. Kung saan napunta talaga yan. No? Diba? Ang total po na gastos sa flood control project sa loob ng 6 na taon ay, kung di ako nagkakamali, mahigit 1 trillion. Saan po napunta yun? So, yun nga, diba? dapat po, siguro, sa ating mga mambabatas, ito yung isang mga bagay na dapat imbestigahan talaga. Kung saan napunta talaga yan. No? Ang total po na gastos sa flood control project sa loob ng 6 na taon ay, kung di ako nagkakamali, mahigit 1 trillion. Saan po napunta yun? So, diba? Sa panahon ni Digong, sa loob ng 6 na taon, mahigit 1 trilyon ang pondo ng flood control at saan napunta yan? Kung naalala ninyo mga kababayan, kung meron lang flood control sa halagang 1 trilyon, makakaranas pa kaya tayo ng baha? Makakaranas pa kaya tayo ng mga bahay na lulutang? Bukod dyan mga kababayan, eto pa, dagdagan natin yung patunay na yan kasi hindi sila, salita lang yan Kente. Kailangan natin pruweba nang makita natin at malaman natin kung gaano katotoo yan. Eto pa, si Lacson mismo. Eto mga kababayan, wait lang. Si Lacson mismo ang nagsabi, mga kababayan. Eto po, ipi-play ko lang. Yung mga flood control, yung flood management, katakot-takot na pera to, and we're trying to have historical data. Para tayo nagtatapon ng pera, kasi nga, ito yung dredging flood control and drainage system. Alam naman po natin dito, kung saan napupunta ito Baka pwedeng i-revisit natin ito at bawasan din natin yung katakot-takot na flood control, flood management. Diba? Katakot-takot. Drainage. How much is spent? I agree. Tanggalin natin. Tanggalin daw. 2014, 36 billion. 2015, 49 billion. 2016, 64 billion. 2017, 80 billion. 2018, 141 billion. And then 2019 net, 133 billion. Puro billion ito, Mr. President. Kung bumili na tayong dredging, katakot-takot ang dredging machine ito. Puro bilyon. May nagtanong. Ibig mong sabihin walang flood control budget ngayon? Meron po. Nandun kay Chis Escudero, 142 billion. Wala kay Marcos, na kay Chis Escudero.
So bago mo po tanungin sa akin, Eye of the Tiger Dragon, putang ina mo, napakabobo mo. Ang tanong ko, nung administrasyon ni Digong, mahigit 1 trilyon saan napunta? Ngayon magtatanong ka sa termino ni PBBM, wala bang budget? Meron. Bakit? Paano hindi siya mag-budget? Wala nga. Sa termino ni Digong, wala ngang nakita. Di ba? Tatanungin mo ako ngayon, kung may budget ba sa panahon ni Marcos? Malamang sa malamang meron. Bakit? Kasi kung walang budget sa panahon ni Marcos, edi sana nandyan yung budget ni panahon ni Digong. Paano hindi ka magbabudget? Wala nga. Kaya nga sabi ni PBBM, mahiya naman kayo na palpak na flood control at yung mga flood control na guni-guni lang. Palpak na flood control at guni-guni lang. Ibig sabihin ng guni-guni lang, yan yung mga ghost. Yung mga kwento lang, drawing lang. Tapos tanungin mo ako ngayon kung wala bang budget, may budget. Diba? Ang tanong ngayon, magbabudget ba si PBBM kung nakita niya yung halos, ilan yan, bilyon-bilyon, nakakatakot na bilyon, sabi ni... natin yung katakot-takot na flood control, flood management. Si Lacson yan, Drainage. How much is spent? I agree. Tanggalin natin. Diba? Basta DDS 2014, talaga. 36 billion. Basta DDS talaga, apakabubo. Nakita mo na panahon ni Digong yan, trilyon, bilyon. Ngayon, nagtatanong ka nga sa panahon ni PBBM, wala bang budget? Kung nandyan lang yung mga budget na yan, bakit magbabudget pa si PBBM? Kaya nga hiningi ni PBBM, yung listahan ng flood control project sa buong Pilipinas. Para malaman niya kung meron ba talaga kasi binadgetan yan. So, imposible naman na panahon ni PBBM magawa agad yan. So, malamang 6 years ago, nagagawa na yan. Pinagmayabang pa ninyo na may build si Digong. Pinagmayabang pa ninyo na yan ang kanyang tinatawag na Golden Era Infrastructure. Putang ina, saan nyo makita yan ngayon? Sige nga. Saan yung tinatawag ninyong build? Airport pa nga lang nakalagay, 212. Airports. Pero pag i-research mo ngayon, ilan ang airport sa Pilipinas? 90 lang. So, nasaan yung 100 plus na airport? Sa Biringan? Swiss Philippine Sea? Sa build project ni Digong, ang airport 212. Pag i-research mo ngayon, ilan ang airport sa Pilipinas? 90 piraso lang. So, nasaan ang 112? Nasaan ang 122 pala? Diba? Napaka-imposible naman. At ayon pa nga sa balita ng Rappler, lahat ng build na sinabi ni Digong, hindi po newly built. Lahat po ay repair. Nabiyak lang, nilagyan ng simento, pininturahan, build na. Hindi siya newly built. Lahat po kadalasan ay repair. Pero pinagyabang nila, build daw. Diba? Airport project, 212. Tapos pag nag-research ka sa Google, ang lumalabas, lahat ng airport sa Pilipinas, 90. Saan yung 122? Hindi ba budol yan? Tapos, saan ka nakakita? Sa build ni Digong, nagpagawa ng rehabilitation center. Sinong ilagay niya sa rehabilitation center kung lahat naman ng adik ay pinapatay? Ano yun, mga kaluluwa? Buti pa kaluluwa, nilagyan ng rehabilitation center. Pero yung mga buhay na walang bahay at natutulog sa lansangan, walang project, ano yun? Tingnan yung mga kababayan rehabilitation center ni Digong. Ito Digong Rehab Center and Nueva Ecija. Para malaman ninyo kung gaano kalaki ito.
Ayan o. Minsan ang naging simbolo ng malawakang kampanya kontra droga ng Duterte administration. Ang mega drug rehab center na ito sa Fort Magsaysay sa Nueva Ecija. Pero sa paglipas ng mga taon at pagpapalit ng administrasyon, tila napag-iwanan na ito ng panahon. Eye of the Tiger Dragons. Anong masasabi mo dito? Kung si Digong daw kawatan, si PBBM mas kawatan daw. So inamin mo nga na magnanakaw si Digong. Diba? Tignan ninyo. Sino ang patitirahin ni Digong dito sa mega rehabilitation center niya kung halos lahat ng adik patay? Ano to? Fraps? Dapat purinarya at ang tawag doon, criminatory. Ang pinatayo niya, cremation center. Diba? Papatayo ka ng napakalaking rehab. Tapos wala namang i-rehab. Tapos magkano na ng kickback dito? Halos 4 na oras ang biyahe mula Maynila patungong Nueva Ecija. At dahil nasa loob ng kampo ng militar, mahigpit ang seguridad na kailangang pagdaanan bago tuluyang matunton ang pasilidad. Thank you, good day, visitors! Thank you, good day, visitors! Thank you, good day, ma'am! Thank you, good day, ma'am! Bumungad sa amin ang mga tinatawag na residente o yung mga kasalukuyang sumasailalim sa rehab program. Napakabuti po na napunta kami dito. Napakalawak po niyan, mga kababayan. Halos 10,000 katao po ang pwede ikasya dyan. Ang problema, isa lang na kababae nandyan. Diba? Crematorium at saka purinarya, dapat ang pinatayo niya. Hindi rehabilitation kasi useless lang yan. Kalaki-laki na naman ang pondo niyan, kalaki-laki na naman ang kickback niyan. Tapos wala namang naikikrimit kasi nare-rehab kasi lahat namamatay. Ganyan. Grabe mga kababayan. Sabi ko nga sa inyo, kaya si PBBM napasabi na lang, mahiya naman kayo. Ito Kaya sabi ko nga sa inyo mga kababayan, ayaw kasi ni PBBM magsalita kung ano ang kapalpakan ng nakaraang administrasyon. Kailan lamang, nag-inspeksyon ako sa naging epekto ng habagat ng bagyong Krising, Dante at Emong. Kitang-kita ko na maraming proyekto para sa flood control ay palpak at gumuho. Yung iba, guni-guni lang. Ibig sabihin ng guni-guni lang, yan po yung wala talaga, hindi na itayo, na ibulsa. Ma'am Bit maraming salamat po ma'am sa yung 500 yen super sticker. Thank you so much po. Diba, take note mga kababayan? Ano masasabi nyo yan ngayon? Kwentong, barbero? Hindi totoo. Hindi naman masabing AI. Kaya grabe po talaga mga kababayan. Sabi ni Ping Lacson, nakakatakot na bilyon-bilyong proyekto, trilyon. Flood control, ang sabi nga ni Lacson, dapat tanggalin na iyan. Sabi naman ni Lorin Regarda, yes, right, tanggalin natin. Pero bakit hindi natanggal? Kasi hindi pumayag yung ilang senador. Sino ba yung senador na yon? Yung mga tuta ni Digong. Diba? Kaya nga sabi ko sa inyo mga kababayan, noong nakaraang eleksyon, nung midterm election nung last May, iboto ninyo, much better na iboto ninyo yung mga liberal na senador. Yung mga senador na matagal na dyan kasi alam nila yung pasikot-sikot. Hindi yung senador na kumakampi sa isang tao lamang, hindi para sa taong bayan. Tandaan ninyo, binoto kayo ng taong bayan, pero ang prinotektahan niyo si Digong lang. Diba, Ma'am Juicy Aquino, Ma'am Susan Vergara? Grabe, no? My God! OMG. Diba? So, yun nga, mga kababayan. So, ito pa. Sunod, mga kababayan. Tapos na tayo dyan,